A day in my life is a 20 years old full-time content creator ma'am. Hi mga auntie kong expired, so ayan, kakagising ko nga lang. Alas 6 nga pala ako nagising ngayong araw. Extra nga pala ako sa biyanan ko ng trabaho. Wala kasi kasama yung biyanan ko dun sa trabaho, kaya ayan, pinag-extra nga muna ako. Ayoko pa nga sana sumama kasi nga natatakot nga ako dun kay Lola. Hindi naman siya natatakot, kaso nga kinakabahan lang ako. Balita ko kasi na masungit nga daw yun si Lola. At hindi nga lang yan, stricto pa. Kaya nagdadalawang isip talaga ako kung papasok ba ako o hindi. Kaso nga naglalaban din sa isip ko kung di ako papasok, wala akong pera. Sayang din yun kasi nga wala pang trabaho yung asawa ko ngayon. At dito nga nagising na nga rin pala yung anak ko, kaya ayan, pinadedi ko nga pala muna. At nang matapos ko nga padideen, pumunta na nga rin pala ako dito sa Eskinita para nga puntahan yung biyanan ko. Mag-alas 7 na rin kasi, kaya ayan, nag-gorabels na kami dalawa. At ayan nga, nang makasama ko na nga yung biyanan ko, ayan na nga, palakad na nga rin pala kami dito. Nakangiti pa nga ako dyan dahil nga kinukwento nga ng biyanan ko kung ano nga daw ba ang gagawin doon kila Lola. Dito na nga rin pala kami duman sa plaza dahil nga bibili rin yung biyanan ko ng almusal. At ito nga pala itsura ng bahay nila Lola. Oo, diba? Napakalaki at napakaganda. Pag nakapasok ka nga sa loob niyan, sobrang ganda talaga. At hindi nga lang yan, puro Santo Niño pa. Nilakad nga lang pala namin ang biyanan ko dyan papunta kila Lola. Sa kaligitnaan na nga pala namin tong ginagawa. Paano ba naman kasi tapos na nga kami maghugas. Una ko nga palang ginawa dito, nagwalis nga muna ako sa labas. Tapos yung biyanan ko, inutos-utusan lang dun sa loob. Tapos ayun, halo-halo na yung trabaho namin dun sa loob. Tapos kumain lang kami. Pagkatapos naman kumain, syempre naghugas ulit. Tapos ayun, niyaya na nga rin pala ako ng biyanan ko dito sa may labas para nga guntingin tong halaman at pantayin. Ito nga pala kadalasan ang ginagawa ng biyanan ko pag siya ang pumapasok dito. Grabe, kahit ganito lang yung trabaho, pagod-pagod talaga. Ako naman, hindi naman ako napagod dito, nangalay lang talaga. Tingnan nyo nga ngayon habang nagbo-voice over ako, napakasakit ng tuhod ko. Papahilot pa nga ako sa asawa ko. Kasi nga yung trabaho dyan, tayo upo, tayo upo. Kaya ang sakit mo lang talaga dyan kung hindi sa paa, sa kamay. Kasi nga maya-maya kahugas ng plato. Kasi nga pag nandiyan si Lola, bawal makatambak ng plato or kaya baso. Kahit isa lang yan, basta hugasan mo lang talaga. Kasi nga magagalit si Lola kasi maselan na nga. Grabe, alam nyo ba, napakaganda nga ng loob ng bahay nila Lola. Kasi nga puro ninyo. Matatakot ka na nga lang tuloy sa bahay nila. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga akala mo kung sino yung tao dun sa hagdan nila. Yun pala si Mama Mary, ang laki-laki. Ay, hindi mo na talaga maiwasan na manginig. Kung nga minsan natatakot kasi akala ko may nakatoyo, yung pala si Mama Mary. Tapos ang dami ring Papa Jesus dun. May maliliit, may malalaki. At hindi lang yan, ang dami pang kwarto. Lang mga tao. Alam nyo ba na pagkalaki-laki ng bahay nila, tatlo lang silang tao. Puro matatanda pa sila, tapos ang babagal pa maglakad. Minsan natatakot na lang kaya ako kasi akala ko zombie. Kasi yung babagal nila maglakad. Tapos kailangan pag kinausap mo sila 2 beses o 3 beses mo sila kausapin. Kasi nga mahina na nga yung pandinig nila. Kaya natatawa ako sa biyanan ko pag kinakausap. Parang tuturo ng ABC sa mga batang sanggol. Kaya pag napapatitig ka talaga sa kanila, mapapangiti ka na lang talaga. Pero di ko pinapalatang nung humingiti kasi baka magalit si Lola. Pag nagsayang ka nga ng isang butil ka, sabihin pa sa'yo ni Lola, sige mamalasing ka. Kaya mapapatulala ka lang talaga sa mga sinasabi ni Lola. Kasi ang daming pamahiin. Ang laki-laki ng bahay ni Lola, ang dami pang kwarto. Kaya minsan natatakot talaga ako kasi mga patay yung ilaw. Mga nakabukas pa naman mga pinto. Kaya pag naglalakad talaga ako, dire-diretso. At dito nga, nagtatanggal nga lang pala kami ng biyanan ko ng mga halaman. Pagkatapos nga magtanggal ang halaman, syempre wawalisin mo muna. At alam nyo bang pumunta dito yung anak ko tsaka yung asawa ko. Naawa talaga ako sa itsura ng anak ko kasi diding-dide na siya. Nung nakita nga kagad ako ng anak ko, sinigaw niya nga kagad, Mami. Kaya sabi ko sa anak ko, mamaya na ka, didede ka pag uwi ko ha. Tapos sabi niya, kaya nga pala sila napupunta dito dahil nga kukunin ng asawa ko sa akin yung cellphone ko. Kasi nga boring nga dun sa bahay tapos wala pa silang magamit na cellphone. Hindi ko na rin naman kasi to gagamitin yung cellphone kasi nga nakapag-video na ako. Hindi naman na kasi ako makakapag-video sa loob dahil nga hanggang labas nga lang ako. Kasi nga nakakahiya nga mag-video dun sa loob. Lalo na nga makita ni Lola yung may camera dito. Kaya sabi ng biyanan ko, sige gang, dito ko na lang mag-video para hindi makita ni Lola. Kaya ayan, nakapag-video ako. Tapos ito naman yung biyanan ko, nagbabawas ng halaman. Kasi nga mga putol-putol na yung mga halaman dyan kaya inaayos niya. At ako naman, tapos na nga pala ako sa ginagawa ko. At ito nga pala yung halaman na ginupit ko kanina. Sabi nga ng biyanan ko, okay na yan gang, maganda naman. At ayun, hanggang dito na nga lang ako. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Pa-like and share.